Sa barangay Masagana, kilala ang pamilya ni Mang Berto bilang isa sa mga pinakamabait at pinakamahabagin na pamilya. Ang kanilang tahanan ay laging bukas at ang kanilang hapag ay tila hindi nauubusan ng grasya. Ngunit sa likod ng bawat kabutihan, laging may isang taong sumasamantala noon. At sa kwentong to, ang taong yun ay walang iba kundi si Aling Josie. Si Aling Josie ay naninirahan lamang sa tapat ng bahay ni Berto. Mayroon siyang kakaibang radar pagdating sa pagkain. Kapag nakarinig siya ng kalansing ng mga sandok at amoy ng ginigisa mula sa kusina ni Berto, asahan mong naroon na siya sa pintuan. Tuwing may okasyon, maging kaarawan man ni Berto, anibersaryo, o kahit simpleng binyag, hindi na kailangang magpadala ng imbitasyon si Berto kay Josie. Bago pa man dumating ang mga tunay na panauhin, nakaupo na si Josie sa hapag, may hawak na plato, at tila ba siya ang may-ari ng handaan. Nako, Berto, amoy na amoy ko ang niluluto mong menudo hanggang sa loob ng bahay ko. Sabi ko na nga ba may handaan kayo ngayon. Masayang bati ni Josie habang nilalagyan ng tumpok-tumpok na kanin ang kanyang plato. Kahit hindi siya tinawag, ngingitian na lamang siya ni Berto at ng asawa nitong si Aling Marta. Sige lang, Josie, kumain ka lang. Marami naman yan Sagot ni Berto. Bagamat sa loob-loob niya ay nagtataka siya kung bakit parang wala itong pakiramdam. Hindi lamang sa mga handaan aktibo si Josie. Kahit sa mga karaniwang araw, mayroon siyang estratehiya para makalibre ng tanghalian o hapunan. Sakto sa oras ng kainan, kakatok siya sa pinto ni Berto. Berto, Marta, isasaoli ko lang tong hiniram kong gunting noong nakaraang buwan. Sasabihin niya habang sumisilip sa hapagkainan. Dahil sa likas na kabutihan ni Berto, hindi nila magawang tiisin ng kapitbahay. Eksakto dating mo, Josie maupo ka muna at sumabay ka na sa amin sa pagkain. Dito magsisimula ang drama ni Josie. Magpapakipot pa siya ng bahagya. Nako, nakakahiya naman. Nakakaabala yata ako sa inyo pero sige na nga. Mukhang masarap ang ulam ninyo ngayon At doon, uubusin niya ang pinakamalaking bahagi ng ulam habang ang mga anak ni Berto ay nagkakasya na lamang sa kung ano ang matitira. Sa kabila ng lahat ng kabutihang tinatanggap ni Josie, may hindi siya magandang katangian, ang pagiging inggitera at mapanira. Sa tuwing nakatalikod siya sa pamilya ni Berto, ang mga kwentong pinapakalat niya sa palengke at sa ibang kapitbahay ay kabaligtaran ng katotohanan. Alam niyo ba yang si Berto? Napakadamot. Bulong ni Josie sa isang grupo ng mga kababaihan. Laging itinatago ang ulam nila dahil ayaw nilang mag-alok Kung hindi mo pa pupuntahan, nako, hindi ka nila papansinin. Akala mo kung sinong mga mayayaman. Napakaliit naman ang serving ng ulam nila. Nakarating ang balitang yon kay Berto. Isang araw, kinausap niya si Josie ng mahinahon. Josie, narinig ko ang mga sinasabi mo sa barangay. Hindi naman totoo na madamot kami sa iyo Kahit hindi ka nga imbitado, pinapakain ka namin. Sana naman ay huwag kang gumawa ng kwentong makakasira sa amin. Pakiusap lang. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, nagmaang-maangan si Josie. Sinong nagsabi niyan? Inggit lang sila sa atin, Berto. Hindi ko gagawin yan. Ngunit pag alis niya, ganoon pa rin ang kanyang ginagawa. Ang paninira. Isang hapon, may bagong lipat na pamilya sa kabilang bahay. Ito ay si Mang Ramon, isang matandang tahimik
na may malalalim na mga mata. Hindi alam ni Josie na si Mang Ramon ay malayong pinsan ni Berto na nanggaling pa sa probinsya ng Siquijor. Gaya ng dati, hindi pinalampas ni Josie ang pagkakataon niyang manira. Nilapitan niya si Mang Ramon habang ito ay naglilinis ng bakuran. Hoy, bagong kapitbahay ka namin, di ba? Mag-ingat ka dyan sa pamilya ni Berto sa tapat, ha? Akala mo mababait yan, pero ang totoo, masama ang ugali ng mga yan. Madadamot. Huwag kang hihiram sa kanila dahil pagsasalitaan ka lang nila ng masasama pagtalikod mo. Tumingin ng diretso si Mang Ramon kay Josie. Isang malamig na tingin na tila tumatagos sa buto. Ganoon ba? Maraming salamat sa babala, Aling Josie. Tandaan mo, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ay may katumbas na kapalit. Hindi pinansin ni Josie ang kakaibang tono ni Mang Ramon. Ang hindi niya alam, si Mang Ramon ay may kaalaman sa mga lihim na karunungan. Isang mangkukulam na labis na nagpapahalaga sa dangal ng kanyang pamilya. Kinabukasan, sa oras ng tanghalian, nagpuntang muli si Josie kina Berto para magsaoli ng hiniram na mangkok. Gaya ng dati, inanyayahan siya ni na Marta. Josie, ito ang paborito mong sinigang na baboy, oh. Kain na. Anyaya ni Marta. Nagningning ang mga mata ni Josie. Kumuha siya ng malaking serving ng taba at sabaw. Ngunit nang ilalapit na niya ang kutsara sa kanyang bibig, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagbaliktad ng sikmura. Ang mabangong amoy ng sinigang ay biglang naging amoy ng nabubulok na basura sa kanyang pang-amoy. Bakit parang panis na yata to? Tanong ni Josie habang naduduwal. Anong panis? Kakaluto lang yan, Josie. Tikman mo muna kasi. Sagot ni Berto na nagtataka. Pinilit ni Josie na sumubo. Ngunit bago pa man dumikit ang pagkain sa kanyang dila, nakaramdam siya ng tila mga tinik na tumutusok sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang tumakbo palabas at nagsuka sa kanal. Lumipas ang mga araw. Tuwing makakakita si Josie ng pagkain, imbis na magutom, ay nakakaramdam siya ng matinding takot at pandidiri. Ang dating malusog at mabilog na si Josie ay mabilis na nangayayat. Ang kanyang mga pisngi ay lumubog at ang kanyang balat ay naging tila papel sa kaputlaan. Kahit ang pinakamasarap na putahe na iniaalok ni Berto na dati nilalantakan niya ay hindi niya malunok. Josie, ano bang nangyayari sa'yo? Kumain ka kahit konti. Mamamatay ka sa gutom niyan eh. Pag-aalala ni Berto na sa kabila ng paninira ni Josie ay nag-aalala pa rin siya para sa kalusugan nito. Gusto kong kumain, Berto. Pero sa tuwing susubo ako, para akong nakakakain ng uod at buhangin eh. Umiiyak na sagot ni Josie. Isang gabi, habang nakahiga si Josie at halos hindi na maigalaw ang katawan dahil sa panghihina, dinalaw siya ni Mang Ramon. Walang ibang tao sa silid kundi silang dalawa lang. Masarap ba ang pakiramdam ng nagugutom, Josie? Mahinang tanong ni Mang Ramon. Nagulat si Josie. Anong ibig mong sabihin? Ang taong nabubuhay sa grasya ng iba, pero sinusuklian ito ng paninira, ay hindi karapat-dapat malasahan ng sarap ng pagkain. Ang bawat paninirang sinabi mo kina Berto ay naging lason sa sarili mong katawan. Oo nga pala, pinsan ko si Berto. Sabi ni Mang Ramon habang may hawak na maliit na sisidlan ng itim na lana. Doon na pagtanto ni Josie ang lahat. Kamag-anak ka ni Berto? Ikaw ang may gawa nito sa akin. Ginawa mo yan sa sarili mo, Josie.
Ang sumpa ay tumatalab lamang sa mga taong may maitim na budhi. Sagot ng matanda. Dahil sa takot na mamatay at sa matinding pagsisisi, pinilit ni Josie na gumapang patungo sa bahay ni Berto kinabukasan. Sa harap ng buong pamilya, umiyak siya ng husto. Berto, Marta, patawarin ninyo ako. Pagsusumamo ni Josie. Lahat ng sinabi ko sa inyo ay kasinungalingan. Napakabuti ninyo sa akin pero siniraan ko pa rin kayo. Patawarin ninyo ako. Gusto ko nang gumaling. Nagkatinginan sina Berto at Marta. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ni Josie, nanaig pa rin ang kanilang busilak na puso. Pinatatawad ka na namin, Josie. Matagal na. Sana lang ay magsilbi tong aral sa'yo na ang pagpapakumbaba at katapatan ay higit na mahalaga kaysa sa anumang libreng pagkain. Noong gabing yun, natapos ang taos-pusong paghingi ng tawad. Binisita muli ni Mang Ramon si Josie at binigyan siya ng isang basong tubig na may dinasalang orasyon. Inumin mo to at tandaan mo, ang pangalawang pagkakataon ay hindi laging ibinibigay. Banta pa ni Mang Ramon. Pagkainom ni Josie ng tubig, tila may nabunot na bara sa kanyang lalamunan. Nang gabing yun, nakakain siya ng isang mangkok ng mainit na lugaw na dala ni Marta. Wala na ang amoy ng basura. Wala na ang pandidiri. Ang tanging nalasahan niya ay ang tamis ng pagpapatawad. Mula noon, nagbago na si Josie. Hindi na naging makapal ang mukha niya. Kapag may handaan, tumutulong muna siya sa paghuhugas ng pinggan o paglilinis bago makiupo. At higit sa lahat, wala nang lumalabas sa kanyang bibig, kundi mga papuri sa kabutihan ng pamilya ni Berto. Hindi dahil sa takot sa kulam, kundi dahil natutunan na niya ang tunay na halaga ng pagiging isang mabuting kapitbahay.